Gusto mo ba ng malusog na paningin ngayong Kapaskuhan? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga dapat at hindi dapat gawin para sa malusog na paningin ngayong Kapaskuhan. Tara! Let's discuss. Malapit na naman ang Kapaskuhan. Panahon ng salo-salo, masasarap na pagkain, at walang katapusan na kasiyahan. Pero sa gitna ng lahat ng ito ay wag nating kakalimutan na alagaan natin ang ating mga mata. Dahil sa panahong ito, marami tayong pwedeng gawin or mangyari na pwedeng makaapekto sa ating mga mata. Kaya ito yung mga dapat yung gawin para sa mas malusog na paningin sa panahon ng Pasko. Una, yung lagi kong sinasabi na sundin ang 20-20-20 rule. Ito ay para sa mga madalas gumamit or magbabad sa kanilang mga gadgets. Palaging tandaan na every 20 minutes na babad kayo sa paggamit ng mga gadgets or cellphones, ay magpahinga kayo ng at least 20 seconds at tumingin sa malayo mga 20 feet away. Ito ay para mabawasan yung mabilis na pagkapagod ng mata or yung tinatawag na digital eye strain. At sa mabilis naman na pagtuyo ng mga mata or yung tinatawag na dry eye syndrome. May mga nagawa na akong videos about sa mga sakit na ito na pwede nyo panoorin para sa mas detalyadong discussion about dito. Pangalawa ay kumain ng mga masusustansyang pagkain. Dahil maraming kainan na naman ang mangyayari, ay kumain din ng mga malusog na pagkain na mayaman sa vitamins A, C, E, lutein, zeaxanthin, at omega-3 fatty acids. Tulad ng mga carrots, kalabasa, spinach, mga citrus fruits, mga green leafy vegetables, at mga isda tulad ng salmon na malusog at maganda sa ating mga paningin. Para sa mga iba pang pagkain na pwedeng makatulong sa inyong mga paningin, ay may video na akong nagawa about dito. Pangatlo ay dapat stay hydrated. Sa dami ng handaan at activities na pwedeng mangyari, ay minsan nakakalimutan na nating uminom ng tubig. Ang tamang pag-inom ng tubig ay para maiwasan ang mabilis na pagtuyo ng mata or dry eyes. Lalo na kung nakatapat kayo parati sa aircon or sa electric fan. Uminom ng at least 8 glasses of water araw-araw. Pang-apat, siguraduhin na magsuot ng salamin na may UV protection. Kung magse-celebrate sa labas or magbabiyahe, lalo na sa mga lugar na maiinit o di kaya sa mga lugar na may snow, ay siguraduhin na magsuot ng salamin na may UV protection. Ang sinag kasi ng araw ay pwedeng tumalbog sa snow at makasilaw at tumama sa ating mga mata na pwedeng makasira at magkaroon ng masamang epekto dito. Kung ano yung mga ito, nagawan ko na rin ng video, yung mga pwedeng maging masamang epekto ng sunlight sa ating mga paningin. At siguraduhin kung kayo sasali sa mga games na pwedeng matamaan ng inyong mga mata, ay siguraduhin na magsuot ng mga protective na salamin para hindi ito matamaan. Bukod dito, kung kayo ay magpapaputok, ay magsuot din ng mga protective na goggles para maiwasan matamaan ng mga debris or spark o di kaya maiwasan itong maputukan. At panglima ay siguraduhin na magkaroon kayo ng sapat na tulog. Alam naman natin na masaya ang mga late night parties. Pero ang kulang sa tulog ay pwedeng mag-cause ng mabilis na pagkapagod at iritasyon sa mga mata na pwedeng mag-cause ng pamumula, paghahapde, at pagluluha. So siguraduhin na makakakuha kayo ng at least 7 to 8 hours na tulog kada gabi. Ito yung mga dapat nyong tandaan at gawin para sa mas malusog na paningin ngayong Kapaskuhan. Ano naman yung mga hindi nyo dapat gawin para sa malusog na paningin? Una ay huwag kayong kakain ng mga pagkain na bawal sa inyo, lalo na kung meron kayong diabetes, high blood o kaya mataas na kolesterol. Dahil ang paglala ng mga sakit na ito ay pwede rin magkaroon ng paglala ng komplikasyon sa mata
na dulot ng mga ito. Halimbawa, yung mga matatamis na pagkain ay mahirap talaga yung iwasan lalo na kapag merong handaan. Pero ang sobrang asukal ay pwedeng makalala ng inyong diabetes at mag-cause ng komplikasyon sa mata na tinatawag na diabetic retinopathy na nagawan ko na rin ng video. Kaya hanggat maaari ay iwasan ang mga pagkain na bawal sa inyo. Pangalawa ay iwasan na kamutin or kuskusin ang inyong mga mata. Sa dami ng mga biyahe or pupuntahan natin at yung mga kakamayan natin ng mga kaibigan at kamag-anak ay maaari itong magdala ng mikrobyo sa ating mga kamay. At ang pagkuskus sa mata ay pwedeng maglipat ng mikrobyo papunta sa mata at mag-cause ng mga infectious na sakit tulad ng sore eyes na pwede ring makahawa at maipasa. Na pwede naman mag-cause ng pagmumuta, pamamaga, pamumula, pangangate at pagluluha. May video na rin ako about sore eyes kung gusto nyo panoorin. Pangatlo ay wag na wag nyo kakalimutan na gamitin yung mga artificial tears. Ito ay para dun sa mga may dry eyes na niresetahan nito. Alam natin na merong holiday rush, pero wag nyo kakalimutan na laging dalhin ang mga artificial tears na ito para maibsan yung mga discomfort na dala na mabilis na pagtuyo ng mata. Pang-apat ay iwasan yung labis na pag-inom ng alak. Again, alam naman natin na sa dami ng handaan ay hindi mawawala ang inuman. At kadalasan ay hindi natin maiiwasan yung pag-inom ng alak lalo na kasama ang ating mga kaibigan. Ang sobrang alak ay pwedeng mag-cause ng dehydration sa katawan pati na rin sa mata. Pwede rin itong maapektuhan yung pagtulog na mahalaga sa kalusugan ng ating mga mata. At meron itong direktang pwedeng maging masamang epekto sa mga mata na pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin. Panglima ay wag na wag mong babaliwalain ang mga simptomas na iyong nararamdaman sa mata. Alam natin na masaya at enjoy ang season ng Pasko. Pero kapag merong paglabo ng paningin, pamumula or pananakit, ay wag nang hintayin matapos pa ang Kapaskuhan. Kailangan nyo kagad itong ipakonsulta sa inyong mga ophthalmologists. Pang-anim, kung kayo ay magbabiyahe ng mahaba, ay huwag niyong kakalimutan na magpahinga mayat maya. Ito ay para maiwasan, bukod sa pagkapagod ng katawan, ay yung pagkapagod din ng mga mata. Siguraduhin din na malinis ang inyong mga windshield para malinaw ang inyong nakikita at hindi kayo mahirapan sa pagmamaneho. And lastly, huwag niyong kakalimutan na mag-ingat sa paggamit ng inyong mga contact lenses. Kung balak mo magsuot ng mga colored contact lenses para sa holiday look, ay siguraduhin na nireseta ito sa inyo ng inyong mga doktor. Huwag kayong magbasta-basta magsuot ng mga mumurahin na mga contact lenses na hindi aprobado dahil delikado ito sa inyong mga mata. At huwag kakalimutan na malinis dapat ang pagsuot at pagtanggal nito at siguraduhin na hindi nyo ito makakatulugan. May video na rin ako about sa safe na paggamit ng mga contact lenses. Ang Kapaskuhan ay panahon ng kasiyahan. Pero huwag niyong hahayaan ang problema ninyo sa mata ay makasira sa inyong holiday. Sa pamamagitan ng mga simpleng tips na ito ay siguradong magiging malusog ang inyong mga paningin at mas magiging masaya ang pag-celebrate nyo ng Kapaskuhan kasama ang pamilya at mga kaibigan. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga dapat at hindi dapat gawin para sa mas malusog na paningin ngayong Kapaskuhan. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.